Ingon pa ko sa inyo diri no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. No? Si Jesus Christ, ingon siya diri sa verse number 57, ang kulong sige nagsulti, ang text ng ingon diri nga ni-approach ang tao o ningon siya, muuban ko sa imuha Lord, whithersoever thou goest. Giwarningan sila Jesus Christ. Unsay warning Jesus Christ sa mga magsunod sa iyaha? In the book of Matthew chapter 8 verse number 20. Book of Matthew chapter 8 verse number 20. And Jesus saith unto him, the foxes have holes, the bird there have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Nagpahinumdum si Kristo nga kung muuban ba mo sa ako, kung musunod ko sa ako, ay umuban niya ang gitawag na landam sa kahanginan. Okay? Ang landam sa kahanginan, isip niya, ang gitawag fox na sila itong nabangan, kunya ang mga landam sa kahanginan na sila salam. But the Son of Man hath not where to lay his head. Nag-ingon si Jesus Christ, ako baya, maski kunlan, wala siya. No? Meaning, nagpahinumdum si Christ nga before ta mo follow sa iyaha, naay gitawag ng mga butang na dapat i-consider nato. No? Kaya kinirabang mag-vision, yes, nataoy nindot mo, makita nato mga pastors pag-conference, lahi ang lamisa, di ba? Lagi ang mga pagkaon. Basta yung mga members na yung mga young people, ay mag-pastor po ito, Pastor Jing, mag-isla ko Bible School. No? Sa amo mag-eskwela ng Bible School, pagsugod na, daghan mi kaayo. Pero later on, pila ka, gitawag bulan ang nanglabay, nangawala, dili agwanta sa training. Hangtod nang graduate ni, tulo na lang ito si Mami Regine Vivar, si Ixel ako. Kami nang tulo ang gitawag ni graduate. Di paso. Di ba? Dili lalim, oy. Diha pa, daan sa training ground, dili lalim. Mag-iong ka karon ay mga balaan man siguro ni. Ang una nato, pagsulod sa Bible School, mga buutan ni tao diri kay gitawag mga balaan ni kay namin sa simbahan. Di ba? Ang atong gitawag mga expectation usahay, dili mamao. Mao nang si Christ nagsulti siya diri sa atong text nga kung mosunod ta sa iyaha following Christ, number 1 nga makita nato sa atong gitawag mensahe in verse number 58. The Bible says Luke chapter 6 verse number 58. Ingon na po sa inyo diri Luke chapter 9 verse number 58. Holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Number 1, kung musunod ta kay Kristo, number 1, counting the cost. No? Counting the cost. Again, basin gitawag nga excited na ta, di ba? Ang mga tao, ang gitawag multitude, pagkita nila na si Jesus Christ naghimog mga milagro, napakaon niya ang gitawag na 5,000 people or 5,000 gitawag nga mga lalaki. Excited sila kaayo nga musunod kay Christ. Pero wala sila kay baloon sa ang mga sakripisyo nga gibuhat sa atong Ginoo. Sa iyang gitawag na earthly ministry, mawito na sa church. Gitawag na kung maghimot ta ninyo og mga commitment such as gitawag na mission giving, no? Mga giving sa church, magsakripisyo po taoy, no? Maka-experience ninyo nga ay imbis itong ilod niya ay imbis nga ninyo dili na lang kay para makasupport ko sa simbahan, no? Dili man ta gitawag mga dato, no? Pero salamat ta nga ang matag usa kanato natudloan ta. Naay pulong sa Ginoo, naay pastor nga nagtudlo sa matag usa kanato unsaon nga mosunod ta diha sa atong gitawag nga Ginoo. Diba? Salamat ta nga maskin pag naay mga kalisdanan ang pastor diri sa Sibagat nagpadayon sa pagtudlo. Daghay mga maagihan, di ba? Salamat ta nga naay mga pastors nga faithful nga nagsunod sa Ginoo. Wala sila ni surrender over Jesus Christ. And Jesus said unto him, foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man had not where to lay his head. Diba? Gani in the book of Luke chapter 14, verse number 27, the Bible says, Luke 14, verse number 27, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. No? Kung dili mo alsa sa iyang gitawag nga cross,
unya mosunod sa iya dili gitawag nga iyang disciple. Diba? Katong ingon ako na ba? Basin mainganyo ang uban nga mga young people. Ay hindot magpastor kay gitawag nga hayahay pagka-conference lahi ang lamisa. Basin excited na kay kaanglikit animo, palahi ang gitawag nga ilang pagkaon. Pero pag adto na mo sa field, pag adto na mo sa among gitawag nga trabaho, lain-lain oy. Lain-lain ang mga istorya sa pastor. Lain-lain ang mga pagsulay nga giagihan sa mga pastors. Pero salamat ta nga nagpadayon. No? Salamat ta nga maski pag naay kalisdan or naay agihan ng pastor, nagpadayon sa paggamit sa bulahaton sa Ginoo. So when you follow Christ, expect yun nato na ang mga butang usay nga mga unexpected nga mga butang. Mabitaw na nga usay ang ato mga expectation nato, magita karon nga hayahay mag pastor, no? Ang pastor unlimited og mga problema na mga stress sa ministry. Dugtog gahapon sa istorya sa Pastor Jinky nga kanto na mga problema nga maglakaw siya nga murag naglutaw na sa hangin. No? Grabe no? Maguna-una ang uban ng mga pastors kung wala na kahibalo sa kinabuhi sa kaubanan ng mga pastor. Hayahay man na siya. Personal mo, hayahay man na siya. Mabito na kita nga mga Kristohanon. I-appeal gud nato kami ampo ang mga pastor. No? Amen. Ang mga pastor nato naginahanglan puno pag-ampo. No? Kung ang mga member nag-ampo ang pastor, dapat kita nga mga membro sa simbahan, mag-ampo po ta sa atong pastor. No? Ato gitawag nga i-appeal ang pastor sa pag-ampo. Dili kay ato gitawag nga daoton atong pastor. No? Dili nato i-appeal, nabi to ko'y nabantayan before nga naay mga member nga paguli sa balay ang gitawag nga hisgutan ang pastor. Kunya diabot ang panahon nga ang mama wala na, nagluyan na. Ang mga anak, di na sila ganahan mo atong simbahan. Di na niyo makitaan sa pagpangalagad sa inyo. Kaya naman, pag amot sa balay ang pastor, hisgutan, ang pamilya sa pastor, hisgutan. Kunya ang mga bata, mabless makana mo atong simbahan. Di na. No? Di na yun. Muna nga, makita nato diri sa atong gitawag mensahe, counting the cost. Not only counting the cost ikaduha nga butang, dili ta maglangan sa atong gitawag mensahe. In the book of Luke chapter 9 verse number 59, ingon pa ang pulong si Andrea, and he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Kung musunod ta sa Ginoo, ikaduha nga butang nga atong gitawag nga buhaton is loving the Lord. No? Higugmahon yun nato ang Ginoo. Kaya naman, kung magsingit ang excuse, sama sa gibuhat aning tawana, musunod ko sa imo, Lord. Diba na yung mga panahon sa ato, mag-support ko pastor sa mission, musaan, mag-commit, nga mag-support sa mission, kunya dili utuman, abot sa simbahan siguro ng amo. Diba? Dili makasupport. Mag-order sa Shopee, gitawag na 1,000 kung niya mag-support sa mission, piso ra. Diba? Mas labaw pa ang gitawag Shopee. Mga online nga shopping. Kontra sa gitawag na buluhaton sa Ginoo. But ingon pa Biblia, loving the Lord. Look at verse number 60. And Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Ito kung makita nato diri katingalahan kaayo ang tubag sa ato ang Ginoo. Kaya naman, kung atong gitawag nga sutawon diri nga kung musunod ay ka kang Jesus Christ, kung sa ingon diri sunod na dayon ayaw paglangan-langan. No? Dili gusto ang Ginoo sa mga gitawag na Kristohanon nga langanan, procrastinator. Maglangan-langan ta, nag-ingon ka nga ay sunod na pastor ka na mo graduate na ako sa grade 6 sa senior high, kung graduate ako college, kung magkapasa na ako sa board, kung magkatrabaho na ako, kung mag-unit ako, mataghan pa na tayo. No? Pero kung musunod ka sa Ginoo, ingon pa ang kulong sa Ginoo nga dapat gitawag na sunod na dayon. Ako sa panahon nga nasabtan ako nga nakinahanglan ang Ginoo gitawag nga mga magwawali. So, ni-surrender ka sa Ginoo 16 years old. Nag-eskwela ko Bible School, 16 years old.
Ingon ako mga igsoon, ingon ako mga igsoon, sayang kaayo nga nung gitawag mo nga sa youth camp. Ako mismo ni-decide during sa gitawag na service na ingon ko sa akong kaulim, anak ko, ako Pastor Solomon, Pastor, may school ako Bible school. Sige. Moto ni-undergo ko sa training. Human sa gitawag na training, nag-work, isa katoy ni San Franz din, gisent out ko sa tandag. Pagkamot ang tandag, gitawag na dili ilalim, no? Magbaktas, trabaho sa mga missionary, magbaktas, mag-soul winning. Buti ako itong gitawag nga, niabot itong pandemic, ang gitawag trabaho na ko online, lalo sali sa mga abroad. Muna ang gitawag na trabaho, dili undang, dagan kaayo, dagan pa maagi, in order nga makawinta o makalag sa mga tao. Cross reference, Luke 14 verse number 26, the Bible says, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, see, and his own life also, he cannot be my disciple. No? Niingon mismo si Christ, he cannot be. Kung dili kuno nimo i-hate. No? Kita nahigog naman ta ako, nahigog man ko sa akong ginikanan. Nagtanaw ko sa akong ginikanan, sa akong maigsuon. Nahigog man ko sa ilaha. Di ba kita naman yun, nahigog mata sa atong gitawag nga pamilya. Pero ingon pa ako sa Ginoo, you love them, but we need to love God more than, no? More than them. Kinahanglan, kung nahigog mata, ako pagsunod ako sa Ginoo, ningon ako manigsuon, grabe nimo. Wala man ko, gitawag na hutdan. Pag surrender na ako sa gitawag na Ginoo, nidagan akong isuod. Nidagan akong gitawag mama, nidagan akong papa. Dagay mga Kristohanon, di ba? Pag surrender na ako sa Ginoo, nidagan akong balay, bisan asa, makasunod ta, no? Makapahulay ta, di ba? Ako salamat ko sa mga pastors like Pastor Jinky, la Pastor Bibar nga naguna. Nahimo na ko silang mga magulang, maminaw ko sa ilaha sa mga pastors nga naguna. Nahimo na ko silang mga igsoon. Di ba? Mutabang sila sa gibuhaton sa Ginoo. According to Luke chapter 10 verse number 37, ingon ang Matthew chapter 10 verse number 37, ingon ang Bible, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. No? Nakahibaluman ang Ginoo, no? Nakahibaluman ang Ginoo sa atong sitwasyon, nahibalo ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Pero giingon niya diri tungod inasahay man Ginoo kung natay dako nga pagsalig sa Ginoo, natay dako nga pagtuo sa Ginoo, no? Ingon pa Biblia kinahanglan surrender nato, no? Kung gitawag gyud ka sa Ginoo sa ministry, kung gitawag gyud ka sa Ginoo pastor, so i-surrender nimo. Lord, ikaw na bahala sa akong igsoon, sa akong mama, sa akong papa, sa akong maigsoon. Sabi ninyo, sa panahon nga gibuhat ko na, hinay-hinay, nakita na ko ang pagpanalangin sa Ginoo sa akong mga igsoon. Nalimpay ko. Nakakita ko sa akong mga igsoon, nagipalambot sila sa Ginoo, nakahuman sila pag-eskwela. Ang uban, nagnegosyo. Nalimpay ko nga magtanaw nga, Lord, salamat. Sa una, wala na nahitabo. Kung mag-ingon mo nga lisod, yun kaayo. Nakakuan mo anang kanang bahay, kanabitaw kaunong ikuan sa tubig. Kaya kung dito niyo makahilo, nakakaon mi ana oy. Tungod sa kalisod, sa kinabuhi. Pero salamat ko sa Ginoo sa panahon nga gisurrender nako ang gitawag nga kinabuhi nako sa Ginoo, nakita nako ang pagpanalangin sa Ginoo sa akong pamilya. Di ba? Muna kita, especially mga young people, mga members, kung gitawag mo sa Ginoo ayaw paglanlangan. Di ba? Kaya nga naman, ingon pa ang puno sa Ginoo, itogyan nato sa Ginoo ang tanan. God must be number one sa ako ang kinabuhi. Usay daghan kay tay mga rason nga gitawag nga ang rason nga nung dili ta makasunod diha sa Ginoo. Pero hinumduman nato mga Kristohanon, mga stewards ng tanan sa Ginoo, mga gipialan lang ta. No? God is the owner. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Nabantay mo ko itong ingon ni Pastor Danny kaya ng verse. For we are bought with a price. Gipalit na ta sa usa ka bili. Dili na kita ang tag-iya sa atong kinabuhi, kundi ang Dios na. Unang itugyan nato sa Ginoo ang tanan, no?
kinahanglan nga higugmahon nato ang Ginoo labaw sa tanan. Kana kung nahigugma ta sa Ginoo, no? Kana kung nahigugma ta sa Ginoo, pero abin nyo, sa atong kapanahon karon, daghay mga Kristiyanon nga wala pa na develop ang ilang gugma sa Ginoo, no? Dili gitawag nga higugma, lagi nyo makita kung makatuna nato paghigugma ang Ginoo, dili na lisod higugmaon atong mama, atong papa, atong mga igsoon. No? Kaya naman ang Ginoo magtudlo sa mata ko sa kanato. Muna nga naitaw nga mahigugma sa Ginoo, the more pag-Ginoo nga ang iyang gugma, di ba, ma-develop man. Kung kita grabe atong gugma sa Ginoo, makita niya nato na mga pastors nga grabe gugma sa Ginoo, mga giver kay na sila. Supporter kay na even sa mga members. No? Muna nga sa atong gitawag nga pagkinabuhi. Sa atong gitawag nga kinabuhi before, wala pa talaga luwas, makakita nato atong malabuan sa kusa una kong mama, Catholic pa mi, Sagrada Corazon akong mama, pagulik nga Ginoo nga dunay changes. No? Dunay kausaban. So kung atong makita mga Kristiyanon na we have our own story. No? So, the reason nga ang matagos ka nato nga nahigugma ta sa Ginoo. Kaya kung mahigugma ta sa Ginoo mga Kristiyanon, kung makatunan lang nato ang paghigugma sa Ginoo, kanang mga butang nga naagi gitawag na changes. Salamat ta nga atong kinabuhi na kausaban. Then, katapusan nga butang nga makita nato sa itong mensahe, not only loving the Lord, not only counting the cost, last point nga makita nato sa itong mensahe, Luke chapter 9, verse number 62. Luke chapter 9, verse number 62. The Bible says in verse 62, and Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. Wala mo ni tao, no? Number 3, nga makita nato sa atong mensahe, forsaking the fad. No? Gusto ng fad? Mga temporary nga mga trending ba? Diba? Naay mga Kristiyanon nga lisod kaayo sa ilang pagsunod sa Ginoo kay naman unsay trending sa kalibutan, no? Sa mga nasa online, nasa cellphone, samot karon. Di ba? Tago na kaayo or gitawag nga magnana sa kamot. Especially sa itong mga cellphones. Makita nato unsay nindot, unsay gitawag nga sikat. Pero yung naman nato mga Kristiyanon, lumalabay ra na tanan. Ang kalipay diri sa kalibutan, nakatuna nato gikan sa pulong sa Ginoo, mulabay ra na. Di ba? Dili gyud na gitawag nga mulungtad. Dili gyud na magpabiling. Inga Biblia, in the book of 1 John, but he that doeth the will of God abideth forever. No? Salamat ang matagos ka nato nakakatunta sa pulong sa Ginoo. Kaya kung wala, siguro daghay mga Kristiyanon nga wala karon. Sabi niyo, nalipay sa pagsunod nato diya sa atong gitawag nga Ginoo. Ingon pa ang Bible sa book of Luke 17, na isa sa gitawag nga gisulti sa Biblia, in the book of Luke 17, verse number 32. Kung sa ingon diya Luke 17 verse number 32. Kung sa ingon diya remember, that's why bubo ra kaayo kung ibroad nato na dito sa panahon sa gitawag nila Abraham, di ba? Nilingi siya, nahimo siya gitawag nga haligi, nga asin. Kung sa na kagamahanan, nganong niling preacher, nanawagan mo tungod, dahil balik dire, kung nilingi siya. Pero kung atong i-broad ba, nganong nilingi itong gitawag nga asawa ni, gitawag nga Lot, tungod sa kalibutan, tungod sa gitawag nga sa mga fad, mga butang, tungod sa mga temporary mga butang. No? Maghunaw na siguro sa sayang tayo itong mahalong trabaho gamit namo sa itong balay. Di ba? Biyaan ra niya. Moto sa panahon nga nilingi siya, nahimo siya haligi. No? Muna usahay kita mga Kristiyanon, kung gitawag na magkinabuhi ang kalibutanon, masama kita kang sa asawa ni Lot. No? Di na ta makalihok. Dili na ta magamit. Luke 14 verse number 33 says,
Luke 14 verse number 33. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. No? Ingon ang Biblia, kung dili ganit nato kaligdan ang tanan. Diba? Dili gusto sa Ginoo mga Kristohanon nga 50-50. Ano man? Our God is a zealous God. Gusto sa Ginoo 100%. Kung musunod ka sa iya, kung gigugmaw ng Ginoo, dili gusto ang Ginoo 50-50. Ano man, magsilos yun ang Ginoo. Amen. Ang ngayon na pagbaya ang Ginoo magzilo sa ato kay dili baya ang Ginoo masipyat. Kita dagan man tay kasipyatan. Di ba? Kung sa buhay, magtudlo ka nato nga mas maayo dahil yung masunod ka sa Ginoo. Amen. Ingon pa ang Bible, you cannot serve two masters. No? Nga nung require sa pulong sa Ginoo nga i-forsake nato mga Kristohanon. No? Nga nung nag-require ang Bible nga biyaan nato ang tanan kung musunod na sa Ginoo. Sometimes, ang kining gitawag ng forsaking, dili ta ng panahon ang meaning ana always losing. No? Pero yung pa ang pulong sa Ginoo, ang gitawag pagbiya usahay na yung mga panahon nga gisugod na sa Ginoo sa atong inuman. Ang tinuod nga kalipay, diha nato na makaplagan sa atong Ginoo. No? Plagan sa local church, sa simbahan. Salamat ta gipabiya ta sa Ginoo sa atong gitawag mga bisyo. Salamat ka nga gipabiya ta sa Ginoo sa atong mga unbeliever nga mga friends. Ngano man, nganong gipabiya man nganong pabiya man sa Ginoo pastor? Tungod kay gusto ang Ginoo nga mutabang sa matag tanan. No? Gusto ta tabangan sa Ginoo. Ingon pa ni David sa panahon nga nisunod siya sa Ginoo, I am young and now I am old. Di ba? Ingon pa niya, wala gid siya nakakita sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo nga nagpakilimos. Diba? Right, ang Ginoo amen. mag-provide. Ano yung kita nga mga Kristohanon, mga pastors, mga members, kung musunod na sa Ginoo, kung magsuporta ta sa gibuhaton sa Ginoo, dili ang Ginoo pasagad. Ang promise nasa Philippians 4:19, but my God, isa ba na? Kanang Philippians 4:19 para na sa mga members, sa mga Kristohanon nga nahigugma sa mission. Amen. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Muna musunod na sa Ginoo, dili lang kay 50-50, no? Amen. Kinahanglan totally surrender ta aron gitawag nga magmalipayon ta sa Ginoo. Mag-abot ta man